Actually, ang pagkilos natin ngayon ay isang paghamon lamang. Hindi naman natin sinisingil o wala naman tayong kontra kay Presidente Noynoy. Ang sinasabi lamang natin, huwag siyang tumulad doon sa nakarang administrasyon na may isang banggit sa lahat ng sa 9 na taon na kanyang mga sona, wala ni isang banggit tungkol sa karapatang pantao. Bagkus ay nagbibigay pa ng mga parangal sa mga berdugo ng mga paglabag sa karapatang pantao ng mga extrajudicial killing. At hinahamon namin si Presidente Noynoy na ngayon lagyan niya ng karapatang pantaong agenda ang kanyang deklarasyon para sa kanyang mga programa para sa pamahalaan. Regarding naman doon sa kasalukuyang sistema ng hustisya, ngayon under ng DOJ, pinuno ngayon ng DOJ ang dating Commissioner on Human Rights sa chair na si Leila De Lima. Sa tingin niyo ba nagagawa niya yung performance niya sa DOJ? Hindi pa natin kayang husgahan si Attorney De Lima, pero bilang kakilala ng human rights community, bilang dating chairperson ng Commission on Human Rights, naging kapartner natin si Attorney De Lima sa lahat ng usapin ng karapatang pantao. Kaya mula doon, batay doon, inaasahan natin na magiging maganda ang performance niya, lalo na alam niya ang mga kalagayan hinggil sa lalo yung mga long-held na mga detainees, na mga napakatagal na ng mga napaglilitis ay hindi pa rin nagkakaroon ng konklusyon ang kanilang mga kaso. Ang criminalization ng mga political offense. Lahat ng yan ay inaasahan natin na mahaharap ng maayos ng ating bagong DOJ Secretary De Lima. Ano naman ang masasabi niyo doon sa recent na pagpapalaya sa 8 political detainees? Sa tingin niyo po ba isang tagumpay na ito para sa human rights community? Alam mo, kahit ilan ang mapalaya, tagumpay ito, lalo na doon sa nakarang administrasyon na napakasalat ng paglaya. Itong 8 na to ay pinahabol niya nung bago siya umalis. Ni Gloria. Ni dating Presidente Gloria Arroyo. Pero ang sinasabi nga natin, 9 years at 8. Imaginein mo naman yun sa 363 na mga political prisoners at detainees na nagdurusa ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa, sa iba't ibang mga kulungan, 8 lamang ang kanyang napalaya at dumaan pa ito sa butas ng karayom. Kaya nga ngayon si President Noynoy Aquino, pinapanawagan natin sa kanya, huwag niyang tularan yun. Ang tularan niya, yung kanyang magulang, yung kanyang ina, na dating Presidente Cory, na pagkaupo ay nagpalaya ng lahat ng dilanggong politikal. At ang tatay niya ay bilanggong politikal noong panahon ng martial law. Sige, salamat!